saith unto him, Follow me. Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip findeth Nathanael, and saith unto him, We have found him, of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, Come and see. Jesus saw Nathanael coming to him, and saith unto him, Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? Thou shalt see greater things than these. Sabay-sabay. And he said unto him, Verily, verily, I say unto you, hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God descending upon the Son of Man. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Kabibigpalain niyo, especially ng mga napaka-famous verses, passages, but napakahalaga. So kayo pong malulati, ramat na sa aming bilang, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Hindi kaya masira yung ano din. Naka-start naman, ha? Malamig dyan. Nag-restart nga eh. Nag-flicker. Pinatay yung ano? Kaya nga. Malamig naman to. Ibig sabihin, okay na. Ayan po. Okay. Patayin yan. Buhayin na lang itong isa. Ito isa na lang. Okay, sana. Huwag namang umulan. Ay, umulan. Grabe ba? Angat lang. Okay. Good evening po sa lahat. So, salamat, nandito kayo, no? So, sabi ko nga, alam nyo yung ating series ngayon sa Thursday, napakaganda nito. Ang ayaw nyong ma-miss. Ngayon pa lang, kanina, ni-review ko to. Napakamalaman. Hindi ko alam gagawin nyo. Ngayon, meron tayong, ni-review ko rin yung mga dati, no? So, yung dating medyo, dito, sa Matthew. So, natapos natin Matthew dito, tapos sa halahala, na-start hanggang anong chapter din ako dun eh. So, yung title natin ngayon, yan na. Isa na yun. Title natin is The Same. Doon pa sa verse kanina is, ano ba yun? 18 ba yun? Hindi. Nasinend ko sa inyo. Verse ito sa 33. Title natin is The Same is He which baptizeth with the Holy Ghost. So, obviously, ang daming pwedeng title dito, no? So, first, naka-focus to kay Jesus. Ang daming pwedeng sabihin about Him. Pero dito tayo mag-focus, the same, ibig sabihin, siya nga, no? Tinutukoy kasi dyan sa 33, si John, nakita niya nga, yung Spirit, bumaba kay Jesus, na natili. Okay? So, and then, siya nga daw, no? The same is He, siya nga. Kasi si John the Baptist, nagbabaptize ng tubig. So, sikat na siya this time. Marami siyang follower. Kagaya nga nung dalawa, di ba? Yung tatlo. Sino bang follower niya kanina? Si Philip, si Andrew. Then si John. John ba yun? Hindi si John. Oo, basta yun. Mamaya makikita natin.
Iba-iba rin kasi yung kwento ng ibang gospel. Ba't hindi yung ganun ka? Ba't gusto kong sabihin dyan ay si John the Baptist ay may mga disipulo na rin. Yung iba lumipat ba? Parang ganun. Okay? Si Jesus na yung kanyang pinalo. Kalaban, no? Nasaan na ako? Ayan. So, yung title natin, The Same is He which baptized with the Holy Ghost. So, si John the Baptist, physically water, no? Pero later, actually, sasabihin niya sa Acts, kung ano yung ginagawang pinipreach ni John the Baptist, yun din yun. Gospel din yun. Okay? Pero siya physically nag-ano. Pero pinofocus niya ngayon, si Jesus, ang nagbinabaptize ng Holy Ghost. Okay? Dahil pwedeng title dito, yung katulad ng Behold, the Lamb of God. Pwedeng ganun. And then, yung gusto ko sa'yo, ito, make straight the way of the Lord, no? Focus tayo dyan mamaya. Make straight the way of... Yung subtitle natin, Let us point people to the Lord Jesus. Amen? Yun talaga yun eh. Doon pupunta yun, itataas si Jesus, si John the Baptist, medyo ibababa, at siya mismo yung nagbaba sa sarili niya. Kasi kahit sikat siya noon, alam niya kung saan siya lalagay. So, applicable sa atin yan, no? So, mabilis na summary lang. Ayun na nga yung makikita natin dito. Si John the Baptist, unang nagpakilala, tinatanong siya, and then nagpakilala naman siya. Pero siguro medyo weird yung pagkakapaliwanag niya sa iba kasi hindi na nakakita yung mga Pharisee. And then later, nga, tinawag yung mga disipulo. And then, pinaka-highlight dyan, tinawag siya Lamb of God. Bakit Lamb? Medyo alam na natin ito, mga basic, pero kaya ngayon lalalim tayo, okay? Mga basic niya, alam niya, kahit sa mga kanta eh. Okay. And then, nakita natin yung first encounters ng mga disipulo niya sa kanya. So, medyo napakaganda nito eh. Yung sundan na talaga natin. Kung ano nangyari sa kanila, nung mababago sila eh, basically. And then, later, i-apply natin sarili natin, of course. Okay? So, ngayon ay umpisa natin sa una. Sabi dyan, natapos po tayo dun sa, of course, famous passages. Last week, yung title natin, And the Word was made flesh. Okay? Jesus yan, hanggang matapos tayo dito, focus siya. Ngayon naman, ayan, so dito tayo natapos, no man hath seen God at any time, the only begotten Son. So, sino nakakilala sa tata, yung anak. Kahit dito, di ba? Ayun, nakikita niyo ako every Thursday, Sunday, Saturday, kung meron tayo. Pero mas kilala ako ng mga anak ko, di ba? Alam nila yung aking talagang ano. So, ganun yun eh. Kaya ang ama, lagi nakapag-usapan ng Diyos, nakakilala sa kanya yung anak, which is si Jesus. Ngayon, ito na. Move on tayo. And this is the record. Pag sinabi pong record lang, ibig sabihin parang ano to. Kahit sa panahon natin yan, bakit ba nare-record? Ba't tayo nag-record dyan? Pwede mong balikan. Diba? Lalo yung Bible, ganun yan eh. Pag sinulat dyan, pwede mong i-reference. Ganun pa rin kahit sa batas. Especially sa Bible. Ngayon, kaya ginagano ni dyan. This is the record when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who art thou? Karamihan po ng mga tao ngayon, kahit nga mga pastor, kahit kayo, iwasan nyo kung may darating sa point nyo na sa buhay nyo, no? Na, kaya ngayon, yung mga post nyo sa Facebook, di ba? Ang sabi nila sa English, we're making a name for yourself. Ano sabihin nun? Parang nagbibida or so magpasikat, basically. Yun lang yun. No? Kaya ang ganda nito, si John, yung panahon na to, sikat na sikat siya, pero ni-record niya, ibig sabihin sinabi niya, nagpakatotoo siya, of course, sa Diyos at saka sa tao. Ganon din dapat tayo, men. Ito, nag-soul winning tayo. Huwag kayong basta-basta, nakakinig ko kay pastor, yun na yun. Tapos, pakinggan nyo yung ibang tao, alamin nyo kung ano yung totoo. Ganon si John. May liberty siya siguro dito na sabihin yung gusto niya, kaso makatotohanan siya eh. Kaya nung tinanong siya, ikaw ba yun? Diba yung mga ibang, basically mga false teacher, gano'n. Kala mo sino na. No? Gumagawa, nag-iimbento. By the way, lahat ng pope, gano'n. Kasi bago sila maging pope, may sinasubmit yan, may application yan. Kaya siya dapat may dalawang miracle, alam niyo ba yun? Siyempre, maging sinungaling.
Ano ko, sinong binabayaran ng mga yan? Sabi mo, nag-miracle ako, ha? Kasi nungalingan yung mga eh. Anyway, balik tayo dito. Hindi tayo dapat ganun. Amen? Never! Para bumango yung pangalan ng church namin, yung pastor, never nyo gagawin yun. Para sa akin o para sa Diyos, hindi nyo kailangan gawin yun. Na gusto sabihin dito. Ngayon, bakit siya by the way, yung Pharisee yung nag-send dito sa mga taong to, no? Sino ka ba? Tayo, madalas sabihin sa atin yan, di ba? Kahit kanina, basically, pag mention, nagsasalita ka lang, minsan nag-ano ka lang opinion mo, pangbarayan minsan, eh. Sino ka ba? Ba't mo tinatanong? Ngayon, kung honest naman yung tanong, sagutin mo. Ang ginawa ni John, sinabi niya, hindi ako ang Kristo. Kasi nagkakaroon na po ng idea ng ganun yung mga, alam niyo sa pinag-aaral natin. Pinangako yan sa panahon pa lang ni Adan. Romans tuloy, Genesis 3:15 nga, di ba? And then lalo na sa panahon ni Moses. Kaya yung Kristo, yung Messiah, inihintay nila yan. Lahat na naniniwala, of course, sa prophecy, tsaka sa Bible. Ngayon, alam ni John, di naman talaga siya eh. Sabi niya, hindi siya. So, ganun tayo dapat, ha? And they ask, what then? Ano ngayon? Sino ka? Ito interesting kasi later, di ba, kung malalan si Elijah, sa Malakay, and then later, si Jesus mismo nagsabi, yung Elias na darating, si Elijah na darating, si John the Baptist na yun. Nakikinig ba kayo? Pero interesting, sabi dito, hindi raw siya, no? What then art thou Elias? And he said, I am not. Art thou that prophet? And he answered, no. So, malinaw po yan, pero hindi ang contradiction. Bakit? Walang pinagkaiba po yan. Minsan, may mga bagay na tayo yun, pero hindi mo alam na ikaw yun. Hindi nyo ba yun? Hindi mo alam or hindi mo in-acknowledge na ikaw yun, pero ikaw na nga yun. Later nga again, si Jesus ang magkasabi, siya yung Elijah. Obviously, hindi siya Elijah eh. Pero kinumpara siya kay Elijah. Okay? So, yung that prophet na yan, Messiah din yan. Okay? Kasi yung hinihintay nila. So, sinabi niya, hindi. So, naging makatotohanan siya, hindi siya nagmataas. Then said they unto him, who art thou? Sino ka nga ba? Dapat ko siya malaman. Ang alam natin yung mga Pharisee, yun nga, either abarahin siya, intimidate siya, or baka iba doon, talagang interesado rin. Kasi ganun tayo, di ba? Kilala natin yung tao, sino ka ba, saan ka nanggaling, para based on that, malalaman natin kung ano yung bigat na ibibigay natin sa mga salita niya. Kasi kung alam mo naman na si Peter Tanchi yan, dahil believe dun eh. Ay Pope, lalo na. Sino ka ba? That we may give an answer to them that sin us. So, inutusan lang kasi sila. What sayest thou of thyself? So, ito naman siya, no? Sumagot naman, no? Pero medyo matalinhaga rin. Ito yung sinasabi ko kanina saan ba tinapisa yan? Pwede ring title to eh, no? The voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. Yun na sinabi na, no? So, sa time pala ni Isaiah, tsaka alam ko sa Malakay, sinabing, ang pagdating ng Panginoon, may parang mangunguna. Ang tawag nila dyan sa English, herald. Parang gano'n, messenger. Naalala niyo yung tinakilala kay Hezekiah, di ba? Merong, bago sila sakupin, may mananakot doon, or mag-message muna, di ba? Ganon din na yun nga. Sino yung king doon? Sennacherib, di ba? Sino yung Rabshakeh. So, ganon. Uso yan eh. So, sa case ni Jesus, si ano na nga yun? Si John. Bakit naman bakit kailangan diretsuhin pa yung daan? Again, kung pinag-aralan nyo to, kung ano yung gospel, ano yung tinipreach ni Jesus later, hindi na pinipreach ni John, hindi nagkakatalo. Okay, parang ganito, kunwari, meron tayong speaker sa August. So, mapakilala ko na siya. Parang hindi biglang pagdating niya dito, tapos mapakilala pa siya ng gusto, di ba? Doon matatagalan siya, pero okay din, pero mas maganda yung may nag-aano sa iyo, pap-pap ba? Hindi, seryosong way. So, hindi po yan, practice talaga yan, okay? So, anong ginawa niya ba? Nag-preach siya and then nag-baptize. So,
So yun. And they which were sent were of the Pharisees. So sinabi lang kung para alam natin sino ba itong mga to. And then, di pa natapos doon, sumagot na siya. Ba't ka nagbabaptize? So sa panahon pa lang nila, natakal din natin, naalala ko sa Matthew tayo eh. Natanong ko rin, bakit nga dinulubog yun? Mga Kristiyano lang ba yung nagbabaptize? Ha? Practice din pala yan kahit sa ibang no? Tiningnan ko yan sa yung iba gina. Pero sumikat yan sa Christianity, obviously, kasi napakaganda no? Hindi rin lahat nag-practice niya, pero especially nakilalang Christianity dyan. But anyway, kaya ang tinatanong niya, ba't ka nagbabaptize? Yan. Kasi parang inaano mo yun naging disipulo mo na yun after may baptize. Kasi wala namang taong randomly magpapalubog sa'yo sa tubig Palagay nyo. Ewan ko lang, may baon din silang siguro. Anyway, so if thou be not the Christ, nor Elias, neither that prophet. So kasi yung nagbabaptize, may authority. Yung mga baptist, yan ang paborito Totoo naman. Kaso, huwag ding OA Nabanggitin yun. Anyway. Tuloy lang natin. John answered them saying, I baptize with water. Yan na. By this time, pansinin nyo na. Kasi hanggang matapos po yung gospel ng John, or itong book na to, yung mga galing na teacher po, ganito yan. Ini-steer mo yung tao sa sarili mong pag-iisip. Okay, lalo na kung alam mo yung mga bata, kunwari, ang gulo, tapos nagtatanong, wala sa lugar, wala sa alignment ba. I-steer mo sila. Ganun na mapapansin nyo lahat halos dito yung mga lingkod ng Diyos. Okay? Napag-usapan na namin dati yan So, ganyan niya. Kaya, nakita nyo, parang tinutulig sana siya dito, china-challenge yung authority niya. Ang sagot niya is medyo matalinaga, pero kung nalalaman ng makakarinig yung Bible, makaka-relate. So, ganun din po tayo. Mag-intimidate ka ng kahit sino, i-steer mo sa tamang direction. Amen? Style yan, hindi lang tayo, pati nga mga sales, yun ang ginagawa niya. Ay, matibay ba yan, sir? Naku, sir, bagay na bagay sir ito. Hindi naman yung tinatanong mo, di ba? Pero may magandang purpose, may magandang practice na katulad ng ginagawa ni John, tsaka later ni Jesus, okay? At tayo din. So, baptize with water. Ang tanong sa kanya, bakit ka na ang sinabi niya, ako ay nagbabaptize ng tubig, pero, nakita niyo yun? I-steer niya na agad. Yes, nagbabaptize ako, pero, dito na ituturo niya si Jesus. Okay, so, alam niya na may authority yun, nagbabaptize, tapos nagpapabaptize yung tao sa kanya, pero, huwag kayo magugulat, kung ngayon pala, naiingit na kayo sa akin, meron pa mas matindi darating. Amen? Na darating pero hindi nyo kilala. He it is that coming after me is preferred before me. Ito na nga, alam natin si Jesus to, no? Pero tingnan natin siya yung mga kanyang mga description, no? Ay, patingnan nga yan. Ano ba yun? So si Jesus nga ito, pero nabanggit dyan na hindi mo kasi ganito yan, lugar na yon. Siyempre kilala na sila dyan. Magpinsan nga yan pero sinasabi ni John ngayon, hindi niya kilala si Jesus. So isipin niyo rin ng ng malalim na obviously kilala niya yon. Pero sinesegue niya na hindi ko siya kilala. Bakit? Pero itong mga taong andun din, kasama nyo siya. Pero hindi nyo kilala. Kasi parang naalala nyo later sa Romans, yung sabi niya doon, sa Romans 6 na sa 10, no? Romans 10. Sabi doon, ito yung salitang aming pinipreach, even at your mouth, sabi na, even in your heart, in your mouth. So may mga bagay na malapit sa'yo, pero parang malayo. Hindi nyo ba yun? Yan ang totoo. Actually, yung mga tinuturo natin dito, kaya very... nung natutunan ko itong bagay na ito, isa sa nagpalak sa loob ko Sa totoo lang. Kasi nung ako yung dati mahiyain, nakilala ko yung mga tao, parang hirap namang hulaan kung anong
iniisip ng ibang tao, di ba? Minsan yun ang ano natin eh, mga mahihayin ka. Ano iniisip nito? Pero pag naintindihan mo yung, kumbaga yung, may mga basic na bagay na sineshare tayo. Hindi ba? Kung sakali man na may malaki tayong pagkaiba sa mga bagay, meron pa rin tayong mga bagay na pinagkakaisahan. Yan ang gusto ko sabihin doon. Kaya I believe yung sinasabi doon, kasama mo siya pero hindi mo kilala. Pero later, papakilala niya ngayon. At yung tunay na pagpapakilala kay Jesus. Sana nakuha niyo yun. Nagmamadali na obviously. Eh ngayon na, He is it that coming after me is preferred before. So ang daming description kay Jesus ha. Again, ang Bible po, yung mga bagay na importante, sinisiksik yan. Kasi sabi ni John, ito later sa book. Ang bida kung lalahatin ko yan, hindi na magkakasya. So kaya ang galing nung kung paano sinasabi yung mga salita dito. Kaya again, nabanggit ko sa inyo lahat later, pag boring kayo sa Bible, kayo boring. Kasi hindi mo rin yung gan. Anyway, tuloy ko na lang ha. Siya nga rin, ito namang pinutukoy niya, alam natin si Jesus, who is coming after me. Ibig sabihin ito kasi nag-ministeryo si John. Hindi ko alam, ilang taon, no? Hindi nabanggit eh. Pero si Jesus, mag-isimula yung ministry niya, 30 years old na siya. Okay? So naghintay talaga siya, may timing siya eh. Si John na muna yung pinauna niya, si John the Baptist. Kaya sinasabi ni John the Baptist, itong darating ay nasa likuran ko or after ko. Ibig sabihin, siya ay nauna ako sa kanya. Who is coming after me. Pero he is preferred. Pag sinabing preferred, mas kinaluluguran. Di ba? Alam niyo, preference, di ba? Anong gusto mo? Ito. Ito na lang. Yan. So, hindi pa rin masama yung iba doon, pero ito yung ginusto mo. Kaya si John the Baptist, matapat na lingkod na ng Diyos. Pero, sinasabi niya dito, si Jesus ay talaga namang kinaluluguran at talagang the best. Okay? I-gets nyo? Kung di pa sapat yun, bibigyan ng masyadong talinhaga dito, no? Sobrang taas niya, sobrang talino niya, dakila siya. Yung kanyang, hindi ko pwedeng hubarin yung kanyang sapatos kung meron man niyang sandals, ano. Ano sabihin nun? Sino man nagsuhubad na sapatos niyo? Ako, tagahubad ko dati, Stephen. Nag-graduate na siya doon, ngayon si Peter na. Diba? Sino ba yung taga-tanggal at taga-ano ng sapatos? Di ba yung mga servant? Okay, hindi yan mababa, pero kung servant mo is ganyan, di ba? Para, kunwari, ikaw security guard, masama ba yun? Mababa ba yun? Di ba? Depende kung saan siya naging security guard. Di ba? Ganun yan eh. Yung mga head of security ka ng Malacanang, for example, ba? Hindi mo. Di ba? So, pag servant ka, depende sa sinaserve mo ay doon ka rin nasusukat. Nakikinig ba kayo? Nagtatrabaho ka, kunwari ikaw nagluluto ka lang. Kung nagluluto ka kay aling ganyan, yun lang yung level mo. Pero nagluluto ka, kunwari sa Malacanang ulit. Hindi ka tinataas yung Malacanang. Pero may sarili silang obviously. May sarili silang mga chef doon. So mataas yung chef doon, di ba? Ngayon, kasi sabi ni John, gaano ka, anong level mo ba na tagapaglingkod? Itong pinaglilingkodan ko, hindi ako dapat na paglingkodan to. May gusto na. So, yun. So, matindi tong si Jesus, obviously. Ayun na. So, meron ng idea. Ito ay before pa na magpakita talaga si Jesus. Gets ba? So, ganyan po yan. Kaya salamat, mayroon tayong Children's Bible class. Yung mga yan, yung mga batang yan, maaaring yes, maintindihan mo. Maintindihan ito yung mga kalaliman eh. Pero hinahanda mo na sila. Amen? Yun. Mas okay na yan. Actually, lamang na lamang kayo. Itong mga bakla na naman, yung mga nag-ano na naman, di ba? ABS-CBN, Inquirer, lahat na eh. Ganon din ginagawa na sa kabaliktaran. Sinasana yung mga public, no? Natanggapin itong mga aso na to. Pero tayo, unahan natin, mas pabol kayo, hindi ko kayo mahiya sa mga bata. Bine-brainwash yung bang, hindi bine-brainwash siya. Nuturuan natin yan ng tama. Hinahandaan natin, para pag nakakaintindi na sila ng gusto, madali silang maliligtas lalo. Madali na nga magligtas, lalo silang madalian. Ganon din kayo ngayon. Alam nyo ba kayo sa level nyo? Pastor, ligtas na ako eh. Saan kayo hinahanda ngayon?
Saan kayo hinahanda? Ito mismo. Ito yung hinahanda si Jesus sa ministry niya eh. Hinahanda. Obviously, handa na siya. So kaya saan kayo hinahanda? Depende rin sa inyo kung sumusunod kayo, nakikinig kayo at nag-pray kayo. Sabihin ko na sa inyo, saan kayo hinahanda? Sa maglilingkod din. Sa paglilingkod, picture nyo na yung sarili nyo sana. Ha? At yun talaga yun. So yan, paghahanda. So later, ayun na, darating na talaga si Jesus. It's sa tagpo na to, no? These things were done at Betabara beyond Jordan where John was baptizing. So yung nakita natin ngayon. The next day, John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. So, saan ang galing yun? Saan ang galing yung sinabi niyang yun? So, kasi sa atin, familiar na tayo dito. Pero nung kanina, wala. Iba-iba nga sinasabi niya eh. Di ba? Napansin niyo ba? Elijah, and then, hindi niyo kilala, nagbabaptize ng hindi na sabi later yung Holy Ghost, di ba? Pero basta dakila itong isang to. Ngayon, nung dumating na, biglang-bigla, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. So, kakaiba yun, saka right on din naman, tama naman yun. Kasi kahit po nung panahon nila, again, itong mga tayo, pamilya na rin tayo, dahil binabasa ng Bible, pero lalo na sa kanila, parte ng kanilang ano yun. Every year. Di ba? Merong pinakatay na, kung tinuloy nila, hindi ko ma-argue kasi obviously may mga panahon, di ba? Nabasa natin yung second case na ako eh. Hindi, tapos na pala ako doon. Nasa ano na ako. Sa job na ako. Anyway, so yun, paulit-ulit yun. May mga panahon na hindi nila na-practice yun. Hindi sila sumusunod sa Diyos, mga feast. Pero itong mga Israelite, may time to na nasusunod nila, kaya pamilya sila doon. Pinapatay yung lamb, alam nila, para sa kasalanan. Para sa atonement, para mapatawad yung mga kasalanan nila. Pero ito, the Lamb of God. Ibang level to kasi yung lamb na nakikita nila, meron pang daily sacrifice yan, di ba? Tapos, hindi lang sa buong Israel, kundi sa buong mundo. Okay? So, nagkakaroon tayo idea, tayo, maligtas na kasi tayo. Pwede familiar na sa atin to. So, siya ay namatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Okay? Obviously, ang ligtas lang yung tumanggap. Okay? So, bakit lang? Kasi nga, yun yung pinipili, even on the time, batang ano po yan, ram, lalaki, 1-year-old. Yung may mga application na 1-year-old. And sila'y pinapatay para mapatawad ang kasalanan natin. Ganun din, take away the sin of the world. So, mapatawad. This is he of whom I said, after me cometh. So, tinukoy lang niya. Yung sinasabi niya dati, ito na yun. Walang iba. Ito yung sinasabi ko dati na darating siya after me, pero siya talaga yung nauna. Yung preferred is mas preferred, no? Ang Tagalog yan. Pinili or dakila, basically. Kasi siya the best. Kahit siya sumunod sa akin. Pero, binigyan din naman this time yung bakit siya preferred before he was before me. Paano nangyari si Jesus ay naging before John? Tapos natin last week, dahil samantalang 6 months siya, advance at least kay Jesus, no? Pinsan niya yan eh. Kasi nga, before Abraham was, I am. Alam na natin si Jesus ay Diyos, nagkatawang tao lang. So, siya ay obviously nauna pa rin kay John. So again, tingnan niyo yung knowledge din ni John dito. Alam niya yung lalagyan niya. Alam niya sinasabi niya. So ganun din tayo. Dapat bago tayo magmatapang, alam natin sinasabi natin. And I knew him not. Binulit niya yung kanina, di ba? But he should be made manifest to Israel. Therefore, I am come baptizing with water. Isa-isay natin. Hindi yata talaga kilala eh. Sa palagay nyo, ano yung sinabi dyan na maya, na spirit? Nakikita ba yung spirit? Tackle din natin ito dati sa Matthew, no? Nakikita ba yung spirit? Spirit nga eh.
So, hindi niya kilala, pero kilala niya. Ano ba talaga? Anyway, mamaya takil natin yun. Pero sabi dito, hindi ko siya kilala, pero he should be made manifest to Israel, therefore I am come baptizing with water. So, sinasabi niya na, kaya siya nagbabaptize para talaga kay Jesus. Hinahanda niya po yung mga tao. Tapos yung made manifest to Israel, parang talagang papakilala. Kumbaga, parang kahit sa mga preaching natin, ako pag may, ang hirap din kasi, pag alam mo yung mga, nag-soul winning ka, tapos alam mo yung mga tisod sa kanila, ingatan mo rin yun. Hindi na yung sabihin, huwag kang mag-trigger ng trap na alam mo matatrap ka. Kasi yung yung demonyo, gumawa na yan ng trap para sa atin. Alam nyo ba yun? Madalas example ko yung parang tripwire or landmine. Nakita mo may landmine doon, tatapa ka ba doon? Spiritual sinasabi ko, ibig sabihin, wag. Okay? Wag. Katulad ito, bigyan ng example. Sa Bible, ang tawag sa pastor talaga, tsaka mga pastor basically, tsaka mga messenger. Okay, pag sinabi messenger, nagbibigay ng message. Anong tawag? Isa sa mga tawag dyan sa Bible talaga, prophet. At isa pa is angel. Inasabi sa Revelation 2 and 3, no? So, ang tanong, pastor, ikaw, angel ka ba? Sasabihin ko ba, oo? Yun naman talaga eh. Pero hindi ako pala si anghel. Ako pala si propeta. Bakit? Alam na natin ha, malaking katisyawan niya sa kanila dahil ang nakilala ng prophet at mga angel, iba sa nalalaman nila. Hindi niyo ba yun? So kung hindi ka marunong, matalino at mapagmalaki ka, gagawin mo yung bagay na katitisod nila at ikaw mismo, may sira, ano yun, syunga ka. Kung nasabi yun. So, ganito yan. Papakilala mo, ito, sinasabi ko na sa inyo, ang gagawin natin, sabi nga siya, training to eh. Kung papakilala ka, mag-aakay ka ng kaluluwa, okay? Huwag mong bibigla, alamin mo nasaan siya. Sabihin, dito tayo ito, may kaibigan ko naman ito. Gusto mo mapunta sa church natin? Of course, syempre, di ba? Kasi meron bang better church dito, sa lugar lang natin? Palagay nyo? Hindi, palagay ko wala eh, pero kunwari gano'n na lang, assume natin gano'n. So gusto mo siyang maparito, di ba? Bukod maligtas muna, and then malagaan. Pero hindi mo yung gagamit ng paraan, salita na, alam mo na. Ikaw, nainiwala ka sa akin. Naniwala kayo, pastor, okay na, ako sobrang talino niya, hamunin mo. Hamunin niya nga yun. Inuunti-unti yun. Okay? Alamin mo anong kailangan niya, ano yung katitisuran niya, iwasan mo yung katitisuran niya, and then yung, basically, yung, mako-convince din siya. Yun yung dealing natin sa kanila. Amen? So, yung sabi, mapakita mo kasi kahit si Jesus mo, ang daming nga natisod sa kanya. Ano, ikaw anak ng Diyos? Kaya I believe, katulad nga ng Pharisee nito, kaya siya pinapadala Pharisee, nagpadala kay John. Yung iba dyan ayaw talagang malaman yung katotohanan. Pansinin nyo to again, pag soul winner ka tsaka nag-aking ka ang kaluluwa. Kahit minsan ikaw yung umiiwas na matisod sila, minsan yung ibang tao sasabihin about you, medyo iba. So minsan hindi maiiwasan na, I believe, ang Panginoong Isus nung nag-preach siya, tsaka si John the Baptist, gano'n din, inaalalayan yung mga tao. Kaso, meron dyan makakakinig lang, ano sinasabi niya? Tapos, papasok agad, manghihimasok agad. Alam niyo, lalo yung mga bata, di ba? Nakita niyo yung mga bata, kaya mas sabi, hoy, huwag kang makiusap, huwag kang makisabat dito sa usapang matanda, di ba? Kasi may maririnig sila na, papasok agad, ano, ha? Kasi wala sila sa level pa na hinahanda sila, wala silang kahandaan, basically. Naintindihan nyo? So, ganun din sa pag-aakay ng kaluluwa, may mga bagay talaga na hindi pa para sa lahat. Ngayon tayo, naka-public tayo, pero, obviously, hindi naman tinidisciple natin eh. Kung gusto nila, kung mag-umpisa sila sa marunong sila, alam mo na. Pero kayo talaga yung dinidisciple dito. Kasi kita ko kayo kung paano kayo lumaki at hindi, di ba? Naalalayan ko kayo. So, ang dami ko nasabi, no? Yun lang. Manifesto Israel, pakilala siya. At tama.
Kasi imagine mo kung wala man lang maghahanda kay Jesus, o ako na nga, ako patay. Ang dami na tisod, no? Sana nakuha nyo na yun. Anyway, wala tayong time. Tuloy ko dito. Therefore, I am come baptized. So, kaya siya nagbabaptize. Later, hinahanda niya yung ng Panginoon. Actually, the same gospel lang, pero hindi siya yung Panginoon. Pero ibang bagay na tinuturo din later ng Panginoon, tinuturo niya na. So, nahahanda ngayon yung mga tao. Plus the fact na talagang pinaphisay siya. No? Si John the Baptist muna, or yung the man crying in the wilderness. Hindi nagkataon yun. Si John is nakatira sa wilderness. At anong pagkain niya? Yan, locust and wild honey. Hindi sinabi dito, no? Later na lang. Sa Mark yun, tsaka sa Matthew. Anyway. Ito na, nung dumating na si Jesus, obviously, ito na yung panahon talaga, no? And John bear record saying, so dumating nga si Jesus, I saw the Spirit descending from heaven like a dove as it abode in Him. Pansinin niyo yung mga wording dito, kasi obviously sa mga, alam niyo na, mga books, makikita mo talagang kalapate, no? So again, ulitin ko lang, ang Spirit di nakikita. Okay? Interesting to eh. Paano niya nakita yung di makikita? Ano sabi niya sa Hebrews? Ano sabi sa Hebrews kay Moses? As seeing Him who is invisible, di ba? Ang labo na. Nakita niya, hindi nakikita. Obviously, may tinutukoy yun sa ibang bagay. Amen? Man, nakikita ba ang future? Nakita ko si Rapi. Si Rapi, nakita ko lumalakad sa Panginoon, tatapat, kahit may kahinaan. Lumalaban, amen? May nakita rin ako bang ganyan tao. Kunwari lang, sino gusto niya? Kunwari, sabi ko si Pastor Lito, sabi nga sa inyo, di ba? Sobrang hirap daw nila. Nag-share silang toothbrush. At ang kwento niya pa, makakain na siya ng hotdog, masaya na siya. Hindi lang yun, pag bumabagyo, salamat, tuminto na, natakot na. Gumugulong daw yung, literally gumugulong yung bahay nila. Kasi pinagtagping lang eh. Nakita mo na, ano gusto ko sabihin? Nakita mo si Pastor Lito ngayon, kasi hindi mo siya nakita ng kalakasan niya. Anyway, so, example lang to So, nakita ko si Pastor ganun, and then si Rapi, nakita ko na parang ganun din, ang ugali, ang pananampalataya, di ba? For example lang sana ganun. Parang nakikita ko si Rapi na rin pagpapalain na. Yung sabi ko hindi na nakikita di ba? Hindi mo nakikita ng mata mo yun eh. Naintindihan natin, spiritual. So I believe ganito yan, walang duda, no? Kahit yung sa Acts na yung kanyang fire ay parang tang na, no? Obviously, yung mga nag-illustrate, yun ang drawing nila kasi nasabi na literal, no? Anyway, so nakita ni John, yung spirit, bumaba, galing sa langit. Of course, ang spirito ng Diyos galing sa langit. Pero nasa dako kasi yan eh. No? So like a dove, obviously mayroong reference doon, ano bang inaano ng dove, di ba? Yung sinabi rin ni Jesus yan eh. Harmless as a dove. Okay? And it abode in Him, tumira sa Kanya. Eto na naman yung I knew Him na. No? Nakita niya ba yun? Pangatlo na to. Hindi ko siya kilala eh. But He that sent me, sino nag-send kay John? Ang Diyos din. Okay? Sinabi yan. Dito. Dito. But He was sent, di ba? Diba? Ayun, there was a man sent from God. Okay, malinaw? Tinutuloy lang dito, ang Diyos din na nag-send kay John the Baptist. Ngayon, paano niya nalaman itong Jesus? I believe itong sina Jesus, si John the Baptist, parang mga batang naglalaro lang din sa daan eh. Pero nung talagang time na, hindi siya kilala, pero nung nakita ko ng Espiritu ay bumaba sa kanya at nanangahan sa kanya, at naalala niya na yung nagsabi sa kanya, nagsugo sa kanya, which is ang Diyos, paano ko makikilala yung Messiah? Ito. Pag nakita mong itong taong to, ay ito. Upon whom, itong title natin, no?
Upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining in Him. The same is He which baptizeth with the Holy. Ang daming katotohanan dito, no? So obviously, yung hindi lahat ng tao nakakita ng Spirit eh. Okay, obviously, kaya ang daming patutuyo yun, kahit mag-soul winning tayo, ang daming magsasabi dyan na iba yung pakiramdam nila eh. Parang magaan yung pakiramdam sa atin nung panahon na yon. Obviously, kasi talagang pinag-pray natin yan eh, no? Tanggapin tayo. Kahit hindi minsan madali. Pero nakikita mo yan eh. Ngayon, itong si John, nakita niya ibang klase yung spirito na bumaba kay Jesus at nanatili. Okay? Kung alam niyo po yung idea, kahit sa Old Testament na yung Holy Spirit, umaalis-alis. Okay? Nung panahon dati, ganun yun eh. Kay Saul, Spirit, and then umalis. And then kay Samson, di ba? Kay Jesus, hindi na umalis. Okay? Ito yung matinding katotohanan. Si John the Baptist nga nagbabaptize ng tubig. Yan lang nakikita ng mga tao, tubig. Yung pinapakilala si Jesus, ito nagbabaptize din pero Holy Ghost. So, kumpara mo yung water sa Holy Ghost, yun ang matindi. So, paano ibabaptize ng Holy Ghost ang tao? Ano yung say baptize? Immerse. Deep, no? So, pag binaptize ka ng tubig, napalibutan ka ng tubig. So, obviously, hindi rin ito bago po sa Bible. Natapos ko lang din sa mga kings naman, no? May mga panahon na pinalibutan sila ng smoke yun. Pero ganun din yun sa panahon ni Moses and then later dinedicate yung kay Solomon. Di ba? Ganun din. Parang yun ang idea na pag pinapalibutan ka ng andun yung hindi mo lang siya ramdam, talaga ramdam na ramdam mo, di ba? Ganun din po rin sa, actually, pag, kahit sa kalagitnaan natin ngayon, okay, kung ako po ay, alam niyo naman, medyo bulol ako, pero pinapanalangin ko sa Lord, it might deliver ko to. Hindi madali, alam niyo naman nag-preach. Kayo din, di ba? So, pero, Lord, kayo po yung kumilos. Okay yan. Alisin yung mga distraction, yan, gulog, ano man yan. Anyway, so nabaptize siya ng Holy Ghost. Binabaptize siya tayo ng Holy Ghost. So hindi na bago yan. Sabihin ko na rin. So dito tayo sa topic. Dalawang klase ang baptism. Okay? Sa Bible, yung nagkakalituhan yung iba dahil sa simpleng bagay na to, hindi na lang ba-distinguish ano yung isa, ano yung isa. Sa Bible po, may water baptism. Ayan yung ginawa natin sa tubig, sa swimming pool, kung saan may swimming pool. Yung baptism of the Holy Spirit or the Holy Ghost, si Jesus nga nagbabaptize niyan. Yan ay sa panahon na ang kaligtasan mo. Ligtas ka, binaptize ka ng Holy Ghost. Okay? Ngayon again, meron ding pag feel, no? Iba yung feeling of the Holy Ghost din. Ito lang, sabihin ko lang sa inyo yung summary. Sa Old Testament kasi, pag sinamarize mo yan, talagang umaalis yung Holy Spirit. Yun yung kaya si David takot siyang alisin sa Holy Spirit. Pero, merong feeling, sa mga ligtas, hindi na umaalis yun. Kasi nga, indwelled by the Holy Spirit. And then, ano yung mga verse doon? It shall be in you, di ba? So, pero, yung feeling naman, kahit ligtas ka, andyan yung Holy Spirit, iba yung pagpuspos naman sa Tagalog, no? Feel, or sabihin, talagang pupuspusin nga. Basically, kumbaga sa preacher ka, talagang gamit-gamit ka, kantohanan, matapang, sakto, no? Ayun. Sa panahon nila, ano yung kailangan nilang gawin, nabanggit na rin si Samson, di ba? Nakiusap lang siya nun, pero wala na siyang lakas, bumalik. And then, marami pang dyan, yung mga gumawa ng mga, kasi yung, alam nyo kay Moses, di ba? Specific, sinasabi niya, dapat ganito yung pattern, according to the pattern. Pag nagkamali kayo, kaso, sino makagawa niyan? Dinescribe lang kay Moses eh. May binigyan din siya ng Holy Spirit of God. Sino nakakilala doon? Yung pinaka. Hindi. Yung tagagawa, hindi masyado sikat yun eh. Nakakalimutan ko sa quiz nyo. Nakalimutan ko. Basta dalawa yun, pero yung isa, yung pinaka-leader. Kumbaga, binigyan siya ng galing, skill ng Diyos.
na kaya niyang gawin yung talagang dinescribe lang sa kanya, kaya niyang gawin. Nakita niyo yun? So, yun sa Old Testament, iba yung pag-dwelling of the Holy Spirit, iba yung pagpuspos. So, pwede nyo nang i-assume ngayon, no? At mapapansin nyo to, kaya pag kayo ay, sabihin natin ko na, si Joshua, umalis dito, pumunta sa CCF, nako, hindi nyo pwedeng, ano yun, mapapansin nyo, iba yung preaching doon, parang binobola, puro assume. Ito, yung pisa pa lang, actually, pag bumasa na ng ibang Bible yan, eh. Wala na agad. Ang daling sabihin, Bible ba yan? Perfect ba yan? Alam nyo na yun kasi kayo, dito kayo lumaki. Kaya sila hindi, kaya nagbobolaan sila doon. So, yung spirito doon, iba. Yung gusto sabihin. Anyway, so yan, kaya obviously itodo mo na yung mga pinag-aralan natin yung mabilis lang. Kay Jesus, talagang spirito ng Diyos. By the way, kasi nung siya ay nasa lupa, talagang tao siya. Yun ang kailangan natin maintindihan. May mga nagtatalo kasing sa doktrina na yan, no? Na may parte siyang Diyos at may parte siyang tao. At pag gumana yung isa, talagang tao siya. Recently, sinasabi ko lagi sa soul winning, eh. Natutokso siya. Literal, hindi niya alam lahat. Tao siya, eh. Okay? Pero ang pinuspos siya ng banal na spirito, nako, yun na. Kaya doon siya nag-start ng ministry na todo. Ayun, so medyo kaya ma-imagine mo ngayon paano siya nagbabaptize. Ang papalibutan ka ng spirito ng Diyos. Hindi ito iba sa inyo sana kung ligtas na kayo. Ako, bata, hindi ko makakalimutan yun nung may nag-i-explain din sa akin. Parang naiintindihan ko. Lalo yung namatay siya. Ba't siya kailangan mamatay? Pero parang, hindi ko na ma-explain, pero parang umano sa akin na, oo nga, walang makakapagligtas sa atin eh. Hindi mo kailigtas sa sarili mo eh. Paano yan, may nagsakripisyo na siya pa yung banal, wala siyang kasalanan. Na siya pa yung namatay para sa'yo. Hindi yan bago din sa atin. Alam natin, pag napatawag ka, kunwari, dapat paluin ka. Yung grace, alam natin yan. Tapos, nag-ano kay Jesus at pinapangako sa atin, everlasting life. So, I believe, ganyan ang pagkilos ng Panginoon. Okay, obviously, hindi ko kaya i-put into words lahat ng bagay. Anyway, yan nakita niya basically. So, si John, nakita niya yan nangyari kay Jesus and therefore, nasigurado niya, ito na nga yung tinuro niya yung tao kay Jesus. Okay? Huwag sa akin kayo masyadong dito, ito talaga yung tagapagligtas. And I saw and bear record of this is the Son of Man. So, pinakilala niya na. No? Medyo bold declaration niya. Pero yung tao lang. Tapos sabi mo, ito nga pala yung anak ng Diyos. Kung di siya sigurado, either sinungaling siya, di ba? Pero, dineclare niya kasi una, alam niya yun. Yun ang sinabi sa kanya. Pag nakita mo, nanatili sa kanya, yan na yun. Again, the next day, after John stood and two disciples, so yun ang nangyari, ito yung pinaka-highlight dito eh. So, napakilala na si Jesus. Finally, kung natabaho kayo, pinapasa niya yung trabaho niya, parang gano'n yan. Hindi masama yun, ha? Pero siya na talaga yun. Pinasa niya na sa kay Jesus. Amen? Sana nakuha natin yan, ha? Huwag nating sarilinin. Kahit minsan mga pastor, minsan ito yung so may mga point na gusto namin ma-explain sa inyo lahat at maturuan kayo ng gusto kong matutuwanan nyo. Pero minsan talagang hindi mo yung gagawa nun. Amen? Kaya sabi sa basa. Mas makaka-relate ka na sinasabi ko kasi yun ang nangyari sa akin, baka mangyari sa iyo. Talagang mangyayari sa iyo pag babasa ka. Pray, pina-practice, alam niyo na. So itong mga following verses, medyo bilisan na lang natin. Madali ba kayo? Okay, ito na yung mga nangyari na lang after na nun. So anong mangyayari na? Kunwari nga, sabi ko may mga isang sikat, dakilang tao, kasi pinasa niya yung kanyang, di ba? Ang malalag si Moses, ganun din eh. Though, si Moses kasi namatay siya eh. No? Pero parang ganun, sabi din doon, naalala niyo yung sabi ng Diyos sa kanya, I will parang itataas ko si Joshua sa kanyang
kalagitnaan. Kasi ganun po yan, pag may mga dakila na talaga na, si David, tsaka Solomon, ganun din ginawa niya eh. Paano gagalangin yung sino ba yung sa Solomon, di ba? So, kaya ginawa niya, di ba, pinasakay niya sa kanyang sariling, in-honor, dineclare, tinahari. So, nililipat yung honor, parang ganun. So, yun na, nalipat na kay Jesus. Ngayon, ano mangyayari? Ayun, syempre, lilipat na iba doon. Kasi isipin ng iba, ba't tayo makikinig pa dito? Ito na yung pinakadakila na sa lahat eh. Ba't pa tayo makikinig? Anong matututunan ko pa dito? Ngayon, yung mga mababaw, nag-uumpisa pa lang, pwede kang pag-ministeryo ni John. Diba? Pero kung katulad ng advance na itong mga ito, yung mga disipulo nga ni John eh. So ngayon, lipat na sila dito sa mas dakila, di ba? Kay John, kay Jesus. Okay? Again, di masama yun. Ito, kaya sa amin sa church, like sinasabi sa inyo kung saan nyo gusto yung church, makita nyo kung nasa Moraya, malaki ata doon na ako. Sa inyo yan. Pero hindi yun ang ina-advise. Kahit si Pastor Pado, papaligin kayo dito. Kasi hindi ganun tayo nag-work, no? Hindi sa laki. Dito ka nasimulan, tapos bibigla ka. Anong motivation mo doon? Diba? Anyway, ibang bagay pa yun. Pero, again, may karapatan ka. Okay, hindi ka ito pwedeng pigilin. I-advise ko lang siya the best. Anyway, so yan. So, nung next day, John stood and to his disciples, and looking upon Jesus as he walked, he said, "Behold the Lamb of God." So, pangalawang beses, ito na ka! Ito na! So, parang siya sabi niya, take action na kung sinong, anong dapat niyong gawin. O, ito na yung nakapagligtas. Nung narinig daw niya yun, another thing na gusto ko sabihin dito, nabanggit ko na kanina, let us point people to Jesus, di ba? Hindi lang isang beses. Kung talagang hindi nila gets, ulitin mo ulit. Amen? Ayun, so ito ulit, ang the Lamb of God. And then two of these disciples heard him speak and followed him. Siya yun na. So lumipat na siya doon. At dito na sumunod. Ngayon, si Jesus, ito na. Ano hinahanap nyo? Kaya nakasumusunod sa akin? Sana ano daw? What seek ye? They said unto him, Rabbi, where dwellest thou? Ano, makikitira sila? Obviously, talinhaga po yun. Kasi talagang susunod na sila kay Jesus. Kasi nahanap sa kanatira, doon din kami. Parang ganun. So, walang sinabi dito, pero makukuha nyo yun sa context again. Ganun later ang gagawin nila. Yung pagiging student nila at disciple, hindi po parang tayo na pupunta lang dito, uwi. Do okay na sa panahon natin kasi nga meron tayo ginagawa sa ibang. Pero sa kanila ibang level to eh. Ganun po talaga sa kanila nun. Gusto matuto, turo. Ganun na ginagawa nila. Nakatira sila mismo sa mga teacher nila. Hindi lahat ha. Kaya sa case nila, ganun. Kaya nung saan ka nakatira? Sabi niya, come and see. Hindi ko pwede sabihin, doon ako nakatira, tapos saka ka na lang pumunta. Minsan, ang makakarelate ako dito, ito, ang ginagawa natin basically, inuturuan kayo, pero may mga bagay na kailangan kayo pumunta. At makakita nyo sa sarili nyo. Hindi ko i-describe lang, ganito pala ako. Hindi pala. Kaya minsan, ang madaling ano dyan, tingnan mo. Ay, basta nag-aaral ba kayo dyan ng ganitong advance na gano'n? Tingnan mo. Diba? Punta ka. They came and saw where he dwelt and abode with him that day. Sabi ko, yun na, nakitara na, no? Okay lang naman kay Jesus. Di sinabi malaki bahay niya. Later nga, sinabi, minsan na wala siyang matiran eh. Kasi ang tawag sa kanya, itinerant siya eh. Pag kailangan niya pumunta dito, punta siya doon. Bibili ka ba ng bahay mo pag ganun ka? Mahirap, di ba? Tsaka gabi na, basically, no? So, obviously, ang balak nila is sumunod kay Jesus. Kung saan? One of the two. Ngayon, one of the two, which heard John speak, kanina, yung sinabi, basta yung dalawa, hindi sinabi kung sino, di ba? Pero yung isa doon, si Andrew. Dahil si Andrew, yan, kapatid ni Peter. So, nauna si Andrew, tinawag niya si Peter. So, lesson. Later, si ano naman, di ba? Philip, find Nathaniel. Bilisan ko na lang to. Anong lesson dito? Tapusin muna natin. So, hinanap niya muna si Simon, Peter.
Nakita na namin ang Messiah. Bakit niya hinanap? Kasi malamang si Simon, ganun din ang hinahanap. Okay? Hindi mo hahanapin yung ayaw naman ng ganung bagay. Okay? Basta dinefine dito, ibig sabihin ng Messiah, Christ. Christ is medyo Greek. Messiah is Hebrew. He brought him to Jesus. And when Jesus behold him, sabihin ko na nga, ang lesson dito, obviously, kunwari kayo, naligtas kayo, nakakilala kayo sa Panginoon. Sa inyo dadalhin yung mahal nyo sa buhay. Lalo na yung, alam mo, medyo handa na rin. Ito, naghahanap din ng katotohanan. Diba? Siyempre, concern ka doon, gusto mo silang dalhin din. So, yan ang sa mga proof text natin, kaya lahat tayo dapat nag-aakay. Kung hindi mo man kaya mag-share, meron kang kaibigan, meron kang parents, meron kang kamag-anak, dalhin mo sa Panginoon. Pag sinabi, dalhin sa Panginoon, hindi Panginoon si pastor, ha? Diba? Dalhin mo sa Panginoon, kaya sa Panginoon. Isipin, sharean mo kung kaya mo, kung hindi, si pastor, kung sino, si Brad. Amen? Ganun din, nakaya mo sa Diyos, alam mo na makakabuti sa Kanya dito. Diba? Salamat nga, dito si Ian, di ba? Salamat ka si Ian. So, kahit maliit pa yan, nasanay yan. Nasanay dito. Dinadala natin sila sa Panginoon. Ganon si Andrew, ganon si Philip. Ganon tayo dapat lahat. Amen? Biblical yan. Kasi, ang hirap ng, di pastor, ako na lang magdi-disciple sa kanya. Mari, si Wayne, may kaibigan siya. Ayaw niyang dalhin dito. Ako na lang magdi-disciple sa kanya. Eh, din eh, pero hindi, ano yun. Malay mo, mas mabilis pa yun eh. Iba naman ganito, iba nagkakaingita naman. Yung dinala niya, lumago pa sa kanya. Eh, gano'n na gano'n si Peter eh. Kung may inggit, okay na yun. Yan. Dalhin mo sa Panginoon, hindi mo alam anong pwedeng gawin ng Panginoon. Marami pwedeng gawin ng Panginoon sa kanya. Dalhin mo lang. Tulungan lang tayo at walang inggito sa magandang bagay. Man, magandang bagay yan eh. So, ganun ginawa niya. Ganun din later. Pero ito may special kay Peter, no? Sabi dito. Nung na-meet niya, tiningnan niya. Ang bilis ng pangano ng Panginoon. Ito, taong ito ko na siguro. Medyo talaga andun yung pananampalataya ni Peter. Hindi natin alam. Hindi sinabi dito. Pero nakita pa lang niya, alam niya na kung sino si Pedro eh. Sino si Pedro? Anong klaseng tao si Pedro? Kung alam niyo yung context ng Bible, di ba? Malakas din ang pananampalataya niya. Matapang, di ba? Leader. Ganyan si Peter eh. Kaya ngayon, later, alam niya, magpapalakasin niya yung church. Kaya, binigyan niya ng bansag. Bigyan ko kaya ng bansag kayo lahat dito. Ikaw si Taba. Ikaw si... Pag nakaisip ako. Hindi naman lagi yun. Hindi naman sila lahat may gano'n naman. Pero lalo pag positive, amen? Biblical naman yun. Binibigyan talaga tayo ng bagong pangalan. Anyway, si Simon Peter, kaya naging Peter siya eh. Una talaga Simon lang. Nung Peter, Cephas, ganun din yun. Pag Cephas, Peter, Petros, Petra, ganyan, di ba? Bato yun. Okay? Bakit bato? Matigas siguro ulo. Hindi. Hindi, obviously, gagamitin kasi sila ng Diyos. Wala sinabi dito, di ba? Pero sa Matthew 16, yan ang pinagkakaano ng Catholic, si Pedro daw yung bato. Mali yun. Iba yung rock, sa King James lang, iba yung rock, iba yung stone. Stone, maliit na rock. Yung rock, madalas sinasabi sa Bible, foundation yun, tinatayo dun yung ang building eh. Okay, madalas daw bundok, o kaya nakita niya sa Antipolo, ganun yung mga bato dun eh. Matitigas. Ewan ko din San Mateo. Anyway, iba yung stone, binabato. Malaki din actually yung stone, mga ganyan, boulder. Pero hindi rock yun. Okay? Anyway, ibig sabihin, matibay siguro sa leader nga si Peter, no? So, yun. So, lesson. Alam, pag matino ka, nakikita ng Diyos yun eh. So, pwede natin i-desire yun, tatawag sa akin ng Panginoon. Amen? Yung positive, yung saktong-sakto sa'yo. Kasi ako pag nagbansag sa'yo, baka hindi eksakto, no? Iba yung joke-joke ha, iba yun.
Pero kung nakita ko si Rain. Masipag to ikaw si ano masipag, kabayo. Parang pangit naman tawagin kabayo, no? Anyway, basta yun. Tuloy natin, tapos naman na to. The day following, daming araw, Jesus would go forth into Galilee and findeth Philip. So basically ito, nagsimula na talaga yung ministry ni Jesus. So kaya na siya na ipa-follow ng Bible. Later, makabanggit sa John the Baptist, pero decline na siya. Would go forth to Galilee and findeth Philip and saith unto him, follow me. Nakita lang, sinabi ng follow. Ngayon, I believe, hindi naman tipong ngayon lang nakita, nababalitaan na po sila eh. Tsaka si John the Baptist, hindi sinabi dito pero ano mo yung interpretation, no? I believe, kinausap niya rin to, parang tayo ay nag-soul winning. Doon mo lang nakita, pero iba dyan, nabalitaan na tayo, tapos lalo na pag kinausap mo, siyempre, yung iba bibili, yung iba hindi. Pero itong particular na taong to, sinabi na, sama ka sa amin, di ba? Nalala ko pa si Ray nung bago to eh. Ganun din, sila Pamela, lahat kayo, basically, di ba? Sila Jackie, na-meet lang namin yan dun eh. Yan, mga Roble, di ba? Naligtas, tapos, ganun ka na, ligtas ka na lang, sama ka sa amin. Pag-aaralan lang gusto ng Panginoon. Amen? Later gagayahin. So, ganun. Challenge lang niya, ang ganda na kay Philip, sumunod. Hindi lahat sumusunod eh. Lalong di tayo pipilitin ng Diyos. Now, Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. So, malapit lang din sila doon. Okay, bakit sila napupunta doon sa nagagala yung mga yan eh? Kasi nga, I believe, naghahanap sila ng katotohanan. Okay? So anyway, si Philip, bilisan ko na lang, ganun din, parang Andrew. Hindi sinabi nitong kapatid niya eh, di ba? Hindi ko natin kapatid niya to, pero inaanap niya. Said unto him, we have found him, of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. So, another tagpo to, again, may mga details sasabihin dito, nabanggit ko na kanina. Si Jesus, sinabi na kay Moses pa lang. And then, later, sa mga prophets din, di ba? Pinagkala natin Isaiah 53, sino yung pinapako doon? Di sinabi pinako, di ba? Sino yung hinahataw doon? Sinapakat ganyan. Sinulat na siya ng Bible. Nakita na namin, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. So, particular yan, no? I believe, mga nag-research dito, inaano nila. Ito na talaga yun. Lalo, ewan ko lang, ganun sila agaling, kasi ang alam nyo sa Daniel, sinabi yan, eh. Magkatalan si Daniel, di ba? Sinabi ba na kailan dating si Jesus? Walang year doon, pero sabi doon, in troublous times. Di ba? Ganun yung panahon ng Romans, eh. Tsaka sinabi, mayroon doon nga, yung 70th week. 70th week, ito yung darating pa lang. Pero, inano yun ng Panginoon. Inaral natin ng Daniel yun, okay? So, ewan ko lang, ganun sila geek dito, ha? Anyway, ayun na, nalaman nila, naniwala sila. Ito na yung sinusulat ni Moses. Ito na yung tinutukoy doon. Then, sumama siya, si Nathaniel. Can there any good thing come out of Nazareth? Negative, no? Alam nyo, ganyan tayo, katulad yan. Yung mga sabi nila, mga Bicolano, konti na lang ha, extend tayo ng konti. First time namin kami eh. So, may mga ganun po, may mga kaya may iba magaling mag-akay din, inaalam din nila, may mga paraan eh. Yung iba, sabi ni Pastor Lito, sa US daw, bihira daw yung pastor na Pilipino doon, as member Amerikano. Bakit? Alam niyo na mataas ang tingin ng sarili nila, hindi basta yung magpaano. Okay lang din, yung gusto nila, pero may mga ganung bagay gusto ko na sabihin, no? Kaya wag din tayo magugulat, no? Ang inisip lang natin, basta mag-proceed, no, yung karya ng Diyos. Yun lang. So, yun, nakita dito, negative si Nathaniel nung una eh. Bakit? Kasi yung Nazareth pala, hindi maganda yung reputasyon. Okay, hindi sinabi dito, pero yun ang may mo doon. Susurmise mo doon. Galing sa Nazareth, wala. May maayos ba dyan? Ang hirap ng gano'n, no? Anong gagawin mo kung ikaw si Philip?
Alam mo na yung katisuran niya yun. Kunwari, hindi ko alam yung mga ano ng mga yung ano ko yun. Alam ko basta yung Ilocano, Cebuano, minsan magkakalaban yan, mga Bicolano. Sabihin natin ko na, galit ka sa Bicolano. Naku, Bicolano yan. Ayan, di ba? So, anong gagawin mo? Ito naman, nag-aakay tayo. Ano? May bagong church, eh? Hindi pala Catholic. Anong gagawin mo? Kala ko yung talagang original, nanggaling kay Peter, pinasa sa Pope. Alam mo, yun talaga eh. Ngayon, nalaman niya na ano. Natitisod siya ngayon kasi parang ano, bahay lang to eh. Hindi niya pa alam, di ba kasi doon. Sabihin mo na naman, wala naman eh. Punta ka na lang. Kasi nasa tao rin yan eh. Hindi mo pwede sabihin na, baka umayaw siya kasi meron kami kasama doon, ganyan. Isipin yung ganun mga bagay. Di mo, taka na lang, yan. Tingnan mo. Kasi kung di ka rin dapat ito, aalis ka, di umalis ka. Ganun kasimple yun. Kasi wala tayong ginagawa dito na katitisan talaga na kaya nating alisin na. Obviously, may mga bagay. Ano, eh. Come and see. Ngayon, ito na, pupunta na siya. Jesus saw Nathanael coming to him and said unto him, Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Medyo hindi na binola. Pero binigyan niya ng konting compliment, di ba? Ano sabihin nun? Hindi nang bobola ang Panginoon na nakita niya talaga yun. Obviously, iba yung sinabi niya kay Simon, iba yung kay Nathanael, di ba? Ano sabihin nung an Israelite indeed? Eh, lahat naman sila Israelite eh. Ganito yan. Napaliwanag na natin dati yan, di ba? May mga taong sabi nga nila, kung natin, mga Pilipino sikat na... Saan ba tayo sikat? Naliligo tayo araw-araw. Di ba? Tapos mayroong isang Pilipino na parang hindi na natin naliligo. Parang hindi ka totoong Pilipino, di ba? Ganun ang ano natin. Yan. So ito talaga, ano ba yung mga kinakahiligan ng Israelite? Alam nila yung Bible. Di ba? Eh, kaso pinanganak sila doon, kamag-anak niya Israelite, ganyan-ganyan. Parang hindi naman. Yan. Gets niya. So, nung nakita si Nathanael, I believe, tulad niya, sumama sa kanya. Di ba? Ganyan po yan kahit po sa church, kaya ganyan kita agad yan eh. Dito, may sinasabi ako sa church, parang di nakikinig. Ano, sa palagay nyo? Di ba? Maligtas ka, pero ano, interesado ka ba talaga sa salita ng Diyos? Makilala ang Diyos? Parang hindi. Di ba? So, kung nakita niya dito, ito talagang mukhang totoo talaga to. In whom is no guile. Ano yung guile? Parang pagsisinungaling yan eh, tsaka pangkunwari. Tingnan natin ha. Ang loloko, sinungaling, ha? Ganun yun eh. Yeah. Ay, nakus. Napindot ko. Ngayon, guile. Ano yan? Hindi yan Street Fighter ah. Deceitful, duplicity, nanloloko. Basically, sinungaling. So, kaya nung nakita niya, I believe, nag-uusap din itong mga to, no? Na ito, kaya madalas, pag bisita tayo dito, tatanungin mo, di ba? Kaya iba, napansin ko rin kung ano pinagsasabi ka. Kanina sinabi mo, ganyan ka, ilang kapatid mo. Diba? Saan nag-aaral ka pa ba? Kasi nyo ba yung lagi natin ginagawa yun. Yun ang basic dyan. Kung tuturuan mo yan, dapat kilala mo. Kung ano yung pwede mo magawa sa kanya, hindi dapat. Diba? Kung ano yung yan. So, I believe, yung kinakausap niya to, walang ano, talagang totoo. So, lesson, ganun din tayo. Dapat lalo sa Panginoon. Nagpe-pray ka. Nakakausap ka rin yung salita ng Diyos, tatanggi ka pa. Diba na, gusto willing tayo. Tutulungan mo nga. Tanungin mo. Sablay yung sasagot sa'yo or hindi totoo. Diba? Ligtas ka na ba? Oo, kasi mabait ako eh. Gano'n ka bait? Mabait ako yan. Nag-invento na yun. Kaya diba, sa ano natin, pag magkakaibigan yan, nagtatawa na yan eh. Diba? May kausap siyang bago, sasabihin niya kung ano yung gusto niya sabihin. Yan, ganyan tayo minsan.
So maganda kay Nathaniel, hindi siya ganun. Ganun din dapat tayo. Lalo sa Panginoon, huwag ka mag-ano, nakapagpunwari ka ba sa Panginoon? Ngayon, sabi dito, Nathaniel said unto him, sumagot, ano mo ako nakilala? Yan. Ano mo nakilala? Jesus answered him, before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. Nakita ko siguro kung paano yung kilos niya. Ha? Or yung sinabi ko kanina, baka nagtanong na ganyan. Galing mo naman, nakita mo lang ako sa malayo, kilala mo na ako, ikaw na talaga! Nakakamangha ba yun, isang tingin lang sa'yo, kilala ka na? Talaga, ako, hindi naman iba sa atin to. Siyempre, nung naalala ko, mabata-bata ka, di ba? Kahit mga teacher natin, ha? Kaya yung kapitbahay niya, siyempre, pag matanda, alam niya yung kilos-kilos mo lang, itingin mo lang. Ito, matalino to. Ito, mahiyain to. Ito, kapag kunwari ito. Alam niyo ba yun? Kasi Jesus, ang layo pa. So, kaya medyo may pangunawan sa Nathaniel na ikaw na talaga. Kilala mo agad ako eh. Amen? Again, kung honest tayo sa Diyos ha, ang problema niyan, yung alam na nga, pinapabatid na nga sa'yo, na, oh, kasi nang alam, huwag ka na magsabing sakit ngipin mo, kaya hindi ka na gano'n. Huwag sabihin gano'n. Minsan di masabi siya, kasi sinabi mo eh. Di ba? Yung alam naman. Ngayon, yung maganda, dahil siya sumunod din sa Diyos, alam ng Panginoon yun na ito, susunod din sa akin to. Or medyo siguro, nandun pa siya sa sideline. Sunod ba ako dito o hindi? Nung namangha siya sa isang bagay na totoo naman, ang sabi ng Panginoon, and Jesus answered, because I saw thee under the fig tree, believest thou? Kasi maliit pa lang yung nakita niya. Naniwala na siya. Di ba ganyan na ganyan tayo? Ngayon kayo, kung meron kayong dadalhin ditong bisita na medyo masasubok ako, okay din sa akin yan. Di ba? Pero may mga tao kasi talaga minsan iba yung hinahanap eh. Kaya nagsisabi, hindi mo kailangan mag-tight sagad eh. Umupo ka lang dyan. Makilala mo ang Panginoon. Hindi ko kunin sa iyo yan. Kung wala akong sinasabing katotohanan dito, hindi ka believe o di mo intindihan, walang kwento sinasabi natin dito. Di wag. Pero nakita ko rin may mga tao rin gano'n na talagang konti pa lang yung nakakita. Ay, gusto ko to. Amen? Sinang gano'n dito? Alam ko na nakakalam nun. Malapit pala sa Diyos yun. Talagang, ito yun eh. Alooban talaga Diyos kasi makatotohanan to eh. Ang pangako ng Diyos sa kanya, ano naman, maganda rin. Amen? Naniwala siya eh. Nakita mo na dakila ako dahil sa ginawa kong konti pa lang. Mahina pa yun. Kain, gawin ng tao yun eh. Yung mga ganun ka, sobrang perceptive kasi nakita yung kilos mo, yung tingin mo. Pero si ano, naniwala na siya. Sabi niya, thou shalt see greater things than this. Yan ang maganda po. Pag naniwala ka sa Panginoon, kasi hindi niya gagawin lahat. Iba, kasi iba, pinapakita niya yung miracle niya eh, di ba? Kaya hindi lahat yung sumusunod. So, lesson, maniwala ka lang sa Panginoon. Amen? Amen. Yung totoo obviously, honest yan. Hindi ka pinapano dito na nag-church ka lang isang beses ito. Tatais na ako bukas. Pwede rin. Sino sinabi? Amen? Pero nasa iyo. Hindi lang, maglilingkod na ako, Lord. Simula ngayon. Anyway, last. Kaduksong na rin pala to, no? So, mas marami ka pang mga dakilang bagay na makikita. And then, when I say to you, hereafter you shall see of... So, gaano kadakila kaya itong mga bagay na to? Ganito kadakila yan, ha? Yung langit bubukas. Pati mga anghel. Akyat panaog. Upon the Son of Man. Ano sabihin nun? May sumakay ba kayo Jesus na anghel? O di, ang daming yung mga nagmimiracle siya, di ba? Nung lagi nababanggit yung angels. So obviously, so nakikita pa nilang mata nila kung nagpakita talaga. Kung hindi, di hindi. Still, may sabi siya, makikita mo. Ngayon, kaya nga,
interesting to at pansinin nyo sa Bible. Minsan yung display ng kapangyarihan ng Diyos, minsan public eh. Pero pansinin nyo, lahat ba naniniwala? Hindi lagi eh. Meron lang mga isa, meron minsan konti, tapos mag-spread yun, konti. Ganun kasi ang pag-spread talaga ng katotohanan. Sabi sa Bible, line by line, line upon line, precept upon precept. Sabi sa Isaiah, and then, ganun talaga. Yun ang normal, parang sa pag-aaral nyo rin. Ngayon pa lang, calculus ka na agad. Kunwari lang yun, napanood mo na sa YouTube yun. Kasi yung mga ganun ay mag-gig, ano. Ganito kung sinabi, hindi mo natin yung basic. Iwas din ako sa ganun eh. Totoo lang, dahil ko na-meet yan lahat naman tayo. Ang mga kabataan natin, di ba? Hindi rin na minsan, ganun din yung mga pastor minsan. Hindi lahat, obviously. So, anyway, gano'n katindi yun? Bubukas yung langit. Si ano, di ba, Stephen? Nakita niya ba bukas ang langit? Ano sabi doon sa Acts 7? Acts 7, di ba? Bumukas yung langit, nakita niya eh. Si Jesus doon. Pati angels. And then, sa birth of Jesus, may nakakita na angels. So, hindi po imposible yan. Ang tanong lang, kasama ka ba doon sa makakaintindi, nakakakita ng glory ng Panginoon, o isa ka doon sa mga nambabastos pa, nangaasar pa? Mga friends ko ngayon pa, thank Lord, sabi nga ng isang Baptist, lumindol lang, ang dami ng nailala ng Diyos. Totoo din eh, no? Biglang, Lord, tulungan mo kami. Pag walang lindol, mahala ka dyan. Ito mga na-imit natin sa labas, naligtas. Salamat kung talagang naligtas eh. Talaga, minute natin sila. Talagang buhos yun eh. Tanong, church ba yan? Lilingkod ba sa Diyos yan? Sana. Yung pinakasimpleng, church. Anyway, ito pwede natin silang tulungan. Ngayon, tapos na. Dami kasi ito, sorry ha. Lalim kasi talaga eh. So, nawa, ano yung pinaka-topic natin, title natin? 33. The same is He which baptized with the... So, dapat makakita nyo yun. Kanina tayo nag-follow, una kay Jesus, and then, obviously, wala si Jesus ngayon dito. Obvious ba? So, kanina tayo, sino yung follow natin? Yung mga halatang-halata naman, kaya sa pera or something. Ewan ko sa'yo. Kasi hindi ganun. Sino ma-follow mo? Hindi alam yung pinagsasabi. Hindi ba perfect yung Bible? Man yan, nakipaglokohan, nakipagbulahan. Yan yung sundan nyo. Yung talagang nananatili sa kanya yung Espiritu ng Diyos. Amen? And then, subtitle natin, let us point people to Jesus. Amen? Ganun. Buong buhay natin ganun yun. Iba naman, okay naman dyan. Puro Jesus. Hindi naman eksakto. Tanong, paano natin po point si Jesus? Yung ibang mga So, medyo tagal na konti. Nasulit ko lang si Pame. Iba pa point nga kay Jesus. Jesus! Team Jesus! Kay Jesus tayo, Jesus! Diba, palaki yan, kay Jesus to, Christ Commission Fellowship. Wow, ang laki! Ganun ba yung pag-point natin kay Jesus? Hindi pag malaki na yung ato, dun sila. Dali lumipad kasi malaki lang palaki naman. Payamanan. No, paano natin tutukoy si Jesus? Ikaw mismo, kilalanin mo si Jesus, paano mo sila pa-point? At lahat ng magiging effective soul winner at saka yung mag-aakay sa Panginoon, discipler. Yan ang term kasi talaga ngayon eh. Ano ba tawag? Basically yun. Kasi prophet, teachers, yan. Yung mga mag-aakay na effective talaga sa Panginoon, yan, aralin nga, Bible. Kaya lumalim tayo ngayon, di yan para lang paewan. Wala kang sa Bible, hanggang pinakamalalim, dun yan eh. Yung tinadya ko lang yung kaya nyo as a whole. Amen? So, magiging teacher ba, discipler. Ano niya mga yan? Magpalago ka muna. Para ibang tao, mayroong susundan sa'yo. Kung ikaw, huminto ka na, yung pananampalataya mo, hinto agad. Ano lang ako, every Sunday morning lang ako. Okay lang, medyo diyan ka lang talaga. Kasi, wala eh. Ganun din, sa magbibigay lang ako. Once a year lang, meron lang.
Bira. Ganun ba? Magkano ang meron? At, hindi talagang, men? Yeah, and nasa church lang ako pag masaya. Hindi pwede minsan meron talagang gagamitin yung pagsubok sa atin ng Diyos. May pagsubok, may matitisod ka dito, may pinagdaanan siya na hindi niya kinaya. Tiyagayin mo lang din. May pwedeng unang alis. Ano yun? Ito, yung preaching natin dito, patindi ng patindi ito. Paano yan? Inaalalayan naman natin yung mga bago din. Men, let's point people to Jesus. Paano? Aralin mo, katotohanan, yung buhay mo hanggat maaari. Talagang kita pa lang kitang-kita sa buhay mo basically. And then, paano siya po point? Ibaba mo yung sarili mo. Ito na, hindi pa talaga ako tapos eh. Sabi nga sa inyo sa Facebook, kung ano ang pinopost mo dyan, ayun yung gusto mong pamuka, minamanifest mo yan. Uso nga rin yung term na manifest ngayon, di ba? Nakita na rin lang natin, manifest Jesus to Israel. Anong pinapamanifest mo? Eh mga friends ako dito na patay Jesus kunwari, pero mukha nila. Anong yaman, yabang. Pero si Jesus daw, ginamit mo pa si Jesus. Kaya tayo, sabi nga siya, kung paano basta, salita ng Diyos. Ay mo, ano na ngayon, dali naman yan eh, kahit sino kaya gawin yan eh. O, di okay. Ano gusto mo may tayo? Ay ba, i-quote pa si Spurgeon. Ito nga pala yung sinabi ni Spurgeon. Pag binaba mo, galit pa. Siya mo na salita ng Diyos. O kaya yung talagang eksaktong something. Sabi, warning. In general public, yan ang kailangan nila. Di ba kailangan ng napakadakilang knowledge? Wala nga sila sa church eh. Kanino ibubuhos talaga yung knowledge at wisdom? Sa church yun. Sa Facebook, yun lang. Warning ang kita. Warning. Yabang mo naman eh. Define yabang. Anyway, sige po. Turo natin ng mga tao sa Panginoon. Amen? Yung tama, hindi yung style nito mga bulok. Style bulok. Kahit yung mga warning na yan, matuturo nila kay Jesus yan. Alam nyo yun? Paano mo sabi sa Bible yan? Ay, nagbalasan. Ay, oo nga, nasa Bible nga. Di na ituro mo sila kay Jesus. Ay, hindi pala long yan si Jesus. Salamat, na-realize mo rin. Malit na bagay, sablay. Ayan na, pinapahinto na talaga ako. Sige po. Ayan, so sana po ay nakilala natin lubos ang Panginoon. Amen? Maraming pa yan, lalo pa may. No? Minsan-minsanin mo yung papa mo sa every week. Okay, sige po, let's pray. Lord, salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na napakalalim. Mga tinatopic namin ito kasi talagang yun naman po talaga. Nakita namin minsan yung kababawan din ng iba, nawa. Hindi pa yung ganun natutunan namin ngayon. Bawat salita mo, sinisiksik mo lang yung mga information na kailangan namin. So I pray, lalo ba kami desire at maging malapit sa inyo, sa inyong salita ng katotohanan, ng makaparaanan, Panginoon. I pray na sabi niyo lagi kami, pagpapalain niyo po, Lord, itong series namin. Di namin hintuan to, Lord. Di namin despise, Panginoon. Thursday lang yan. Panginoon, I pray na ito yung aming ginawang series, Panginoon. So I pray paglaban namin ng services, Sunday, Panginoon. Ganito ba soul winning, Panginoon? I pray. Ito naman lahat ng nakaturo sa inyo, Panginoon. Yan. Sa panahon namin ngayon, ano ba gusto niyo, Lord? Andiyan naman ang langit later. Dito sa lupa ngayon, Panginoon, ay maglingkod. Panginoon, hanggat kaya lang, Panginoon, magitutuloy kami sa sarili namin. Especially sa inyo, Panginoon. Alam niyo lahat ng bagay. I pray, palakas ang bawat isa sa church. Ituro namin ang mga tao sa inyo, Panginoon. Kami mismo, ituro namin sarili namin sa inyo. Kayong pupurihan namin, kilalanin, at paglingkuran, at kilalanin, Panginoon, ulit. At maglingkuran ulit, Panginoon. So I pray, kayo pong malalati lagi, kayo mag-ingat sa bawat isa. Palayan nyo rin namin soul winning bukas. Dali nyo kami sa tamang tao, Panginoon. Gandaan nyo ang bawat isa. Gandaan nyo rin kami, Panginoon. Keep us safe, Panginoon. Maging maayos din po, Lord, kasi siya activities na ganito, Lord, parang bawat isa na rin magpatuloy.
mag-determine sa sarili at gagawin namin ito habang kami nabubuhay. Ganyan din po, Lord, sa mga problema ng bawat isa, Panginoon. Hindi ka focus sa problema. Kami po i-focus sa inyo, Panginoon, pinapagawa sa amin. Now po, Lord, kayo mag-iingat. Kayo natin. In Jesus' name we pray. Amen.